Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Here I am again para magbahagi ng panibagong content. Naranasan mo na ba umalis sa isang relasyon? Naranasan mo na bang isuko ang pagmamahal kapalit ng pangarap? Kapalit ng pagpaparaya? At pinili mo na bang mas umalis para sa mas payapa? Alin man po ang iyong dahilan, ito ay nagpapakita ng pagmamahal sa sarili man o kapwa. May mga tao talaga sa buhay natin na aalis. Masasaktan ka, pero minsan, yung pag-alis nila yun pala ay pagmamahal. Sa video na ito, aking ibabahagi ang mga dahilan kung bakit ang pag-alis ay ginagawa para sa ikabubuti ng isa't isa. Tulad ng pagbibigay ng kalayaan, pag-iwas sa sakit, o pagbibigay daan patungo sa paghubog. Number 1, ang pagbibigay ng kalayaan. Binibigyan ng kalayaan ng pagtatapos ng relasyon para makamit ng isa ang kanyang mga pangarap ng walang balakid. Dahil minsan, pag nasa isang relasyon, para kang nakakulong, nalilimutan mo ang iyong mga nais gawin. Lalo kapag ang karelasyon mo ay hindi malawak ang pag-unawa at kulang ng pagsuporta sa bawat isa. Alam mo kung bakit tayo nasasaktan ng sobra? Kasi nakatali lahat ng saya natin sa isang tao. Pag binigyan mo siya ng kalayaan, binibigyan mo na rin ang sarili mo ng kapayapaan. Hindi ka na manghuhula, hindi ka na mag-overthink. Magtitiwala ka na lang at kung hindi man para sa'yo, edi okay lang kasi hindi ka naman mamamatay sa relasyon na yon. Kaya magmahal tayo ng buo pero hindi nakakasakal. Magtiwala tayo ng totoo pero hindi bulag. At tandaan, ang taong para sa'yo ay hindi kailangan ikulong, kusang mananatili yon. Sa tingin mo, ano ang pinakamahirap sa pagbibigay ng kalayaan? Share mo sa baba. Baka yung comment mo makatulong sa iba. Number 2, pag-iwas sa sakit. Paglayo kapag ang pananatili ay nagdudulot na lang ng patuloy na away at sakit. Ito na yung pinaka-mature na pagmamahal. May mga relasyon na hindi dapat pinipilit. Kasi habang pinipilit mo manatili, lalo kang nasasaktan. Hindi duwag ang umalis. Maraming nagsasabing sumuko ka, mahina ka. Pero hindi. Ang tunay na tapang, minsan yung kaya mong lisanin yung taong mahal mo. Kasi alam mo na yung pananatili mo ay puro na lang away at luha. Pagmamahal sa sarili mo din yon. Mahal mo siya pero mahal mo rin sarili mo. At hindi pagmamahal yung araw-araw kang iiyak. Hindi pagmamahal yung mag-aalala ka lagi kung mag-aaway na naman kayo. Minsan, ang pinakamabuting magagawa mo sa isa't isa ay pakawalan na para pareho kayong gumaling. At ang paglayo ay hindi katapusan. Akala natin, pag umalis tayo, talo tayo. Pero hindi. Mga ka-positive, panalo yon kasi pinili mo yung peace kaysa sa gulo. Pinili mo yung healing kaysa sa paulit-ulit na sakit. Kaya kung nasa ganitong sitwasyon ka ngayon, tumingin ka sa salamin at itanong mo sa sarili mo, masaya pa ba ako dito? O nasanay na lang ako sa sakit? Kung sagot mo ay sakit, baka oras na para umalis, hindi para sumuko, kundi para mahalin mo yung sarili mo. Comment mo sa baba, ano yung huling beses na pinili mo sarili mo? Hindi ka nag-iisa dito. Number 3, pagpapakita ng sakripisyo. Ang pag-alis para unahin ang kapakanan, kaligayahan o kinabukasan ng mahal mo sa buhay. Ito yung pinakamabigat pero pinakadakila. Ito yung pagmamahal na hindi makasarili pero mas malalim. Ano ang pinakamahirap na klase ng pagmamahal? Yung aalis ka kahit mahal na mahal mo kasi para sa ikabubuti niya? Ang sakripisyo ay hindi pagbitiw. Hindi ito yung sumuko ka. Ito yung lumaban ka pa rin pero sa malayo. Iniwan mo siya kasi mahal mo siya at alam mong hindi mo na siya mabibigyan ng kailangan niya. Inuuna mo ang kapakanan niya. Baka toxic na kayo pag magkasama. Baka pinipigilan mo yung mga pangarap niya. Baka hindi na ikaw yung naging dahilan ng mga ngiti niya, kundi dahilan na ng pagod niya. Kaya pinakawalan mo para makalaya siya. Para makahanap siya ng taong mas makapagpapasaya sa kanya. Para magka-future siya kahit wala ka na doon. Ang pinakamasakit na pagmamahal, ito yung tahimik na iyak sa gabi. Ito yung mahal kita na hindi mo na masabi. Ito yung pipiliin mong masaktan basta yung masaya siya. Kasi yun yung tunay na pagmamahal, di ba? Yun yung hindi mo iniisip sarili mo, iniisip mo siya.
Kaya kung may pinakawalan ka dahil mahal mo, hindi ka talunan. Bayani ka kasi pinili mo yung happiness niya kahit kapalit nun ay lungkot mo. At darating yung araw, maiintindihan din niya. At kahit hindi, okay lang kasi ginawa mo yung tama. Comment mo para kanino mo nagawa yung pinakamalaking sakripisyo sa buhay mo. I-comment mo yung pangalan niya. Deserve niyang malaman. At ito ang 3 dahilan kung bakit minsan ang pag-alis, yun yung pagmamahal. Thank you guys for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. See you on my next video.